Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Typhoon Goring at sa isa pang sama ng panahon na nasa labas ng ating area of responsibility na may international name na Haikwe. Patuloy pa rin niyang napanatili ni Bagyong Goring ang lakas nito habang binabaybay pa rin ang karagatan, silangan ng Northern Luzon at huli itong namataan sa layong 220 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan or ngayong araw ay magdudulot pa rin ito ng mga pagulan maging ng mga malalakas na hangin dito yan sa area ng Northern Luzon. Samantala, patuloy din itong pinapaigting or ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya namang magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Goring, ay patuloy nga itong kikilos generally northwestward or west-northwestward patungo dito sa may Luzon Strait. Ngayong araw yan hanggang bukas ng gabi or by Thursday morning. At nakikita nga natin na sakop pa rin ng mga malalakas na hangin itong eastern portion ng Northern Luzon kung saan kapag nga mas lumapit pa itong si Bagyong Goring dito na sa area ng extreme Northern Luzon, is posible ding magtaas tayo ng wind signal number 4 dito yan sa Batanes, Babuyan Islands area. And between tomorrow morning and afternoon ay lalapit na nga ito dito sa may vicinity ng Batanes kung saan posible din itong maglandfall dito nga sa area ng Batanes. At nakikita naman din natin na posible or tomorrow evening or Thursday morning ay lalabas na ito ng ating area of responsibility. At sa kasalukuyan, dahil nga mas papalapit na itong si Bagyong Goring muli dito sa may area ng extreme Northern Luzon, ay meron tayong nakataas na wind signal number 3 sa northeastern portion niya ng Babuyan Islands. Samantala, wind signal number 2 naman sa Batanes, rest of Babuyan Islands, maging sa extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. At wind signal number 1 naman sa northern and eastern portions ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, maging sa northern portion ng Ilocos Norte, kung saan yung mga areas na nabanggit natin ay makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Goring. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan at makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, para naman sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Goring ngayong araw, meron pa rin tayong mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan dito yan sa Batanes at Babuyan Islands, maging sa area din ng Ilocos Norte, Abra at Apayao, kung saan pag-iingat nga po sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman makakaranas pa din ang Batanes at Babuyan Islands ng mga malalakas na pag-ulan, maging ang Ilocos Norte, Cagayan, ang Apayao, Abra at ang northern portion ng Ilocos Sur. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan dahil sa mataas na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Goring mainly dito sa may area or sa ilang areas ng Northern Luzon. Samantala, bukod dun sa mga areas na nabanggit natin kanina under wind signal, makakaranas naman ang bugso ng mga malalakas na hangin dulot ng enhanced habagat. Ngayong araw, itong area ng Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, maging ang area ng Southern Luzon, Visayas, Dinagat Islands, Camiguin at ang malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula, kung saan maging bukas at sa Huwebes ay patuloy pa rin makaranas ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ng bugso ng mga malalakas na hangin na dulot ng enhanced habagat. At sa kasalukuyan, dahil pa rin kay Bagyong Goring at sa enhanced southwest monsoon o habagat, ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning. Dito yan sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon, maging sa western at eastern seaboards ng Central Luzon, sa seaboards ng Southern Luzon at Visayas, maging sa northern seaboard ng Mindanao, kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot, lalong-lalo na para sa mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.
At para naman sa isa pang bagyo na minomonitor natin na nasa labas pa ng ating area of responsibility na may international name na Haikwe, huli itong namataan sa layong 1,885 kilometers east of northern Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis, generally, ito ay kikilos pa northwestward dito sa area ng Philippine Sea until Friday at posible nga po itong pumasok sa loob ng PAR by Wednesday afternoon or bukas po yan ng hapon o gabi, kung saan dito nga sa ating forecast track, nakita natin na mananatili itong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. And also kapag pumasok na din ito sa loob ng PAR, ay papangalanan po natin itong Hana. At muli, nakikita nga natin wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa or hindi ito magkakaroon ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy din ito or i-enhance din ito yung southwest monsoon o habagat. Kaya na-expect natin throughout this week ay patuloy nga tayong merong enhanced habagat na siyang magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, masungit na panahon pa rin yung mararanasan or meron pa rin tayong mga pag-ulan na may mga kasamang malalakas na hangin. Dito yan sa area ng Batanes, Cagayan, Isabela, maging sa Ilocos Norte at sa Apayao. Dulot nga po yan ni Typhoon Goring. Samantala, yung malaking bahagi or nalalabing bahagi din po ng Luzon ay makakaranas din ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan, lalong-lalo na itong western section ng Luzon, partikular na yan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging yung bahagi ng Northern Palawan, dulot naman po yan ng habagat. At yung nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila ngayong araw, ay magiging maulap din po yung ating kalangitan at magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin po yan ng habagat. So kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa bahagi ng Western Visayas ay meron din tayong mararanasan ng mga pag-ulan at dito rin po sa nalalabing bahagi pa ng Visayas at sa Zamboanga Peninsula ay meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po yan ng habagat. So muli, pag-iingat sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. At sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ngayong araw ay meron lamang tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 29 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius.